Sa iba't ibang sulok ng mundo, maraming mga Pilipino ang nagpupursiging maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Madarama sa kanilang mga kwento ang alab ng kanilang katatagan, pag-asa at determinasyon. Ngayong araw, susubukan nating panoorin ang mundo mula sa kanilang mga mata at tumayo sa kanilang mga sapatos upang matunghayan ang makukulay na mga storya sa likod ng kanilang pagsusumikap upang maabot ang kani-kanilang mga pangarap. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kristen Tolentino at narito tayo ngayon upang alamin ang iba't ibang karanasan at mga hamon na hinaharap ng mga manggagawang Pilipino. Ako si Joe Martipes. Bukod sa kalagayan ng ating magagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa, alamin din natin ang hangganan ng kanilang contribution sa ating ekonomiya at lipunan. Bibigyan natin ng liwanag ang iba't ibang aspeto ng buhay ng ating mga manggagawa mula sa kanilang mga pagsubok, adhikain at mga tagumpay sa buhay. Ako si Zane Maglake at inaanyayahan namin kayong samahan kami sa aming paglalakbay sa buhay ng ating mga manggagawa. Mga ilan taon na po kayo nagtatrabaho dito sa Bahrain? Nagtatrabaho ako dito sa Bahrain bilang isang OFW sa loob ng mga 18 taon na. Ano po ang naging dahilan kung bakit napili nyo magtrabaho sa Bahrain sa ibang bansa? Maraming mga rason kung bakit napili ko magtrabaho dito sa bansang Bahrain. Unang-una dahil, of course, gusto ko magkameron ng magandang buhay. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. So, una, nagtrabaho muna ako sa Jasmine, then McDonald's, then, sa McDonald's kasi maliit lang yung salary ko dun dahil nag-start lang ako dun bilang party host. Then, syempre, tumagal din ako dun ng almost 3 years. Then, maliit lang yung salary ko. Then, umuwi ako ng Pilipinas. Tapos, hinanap-hanap ng katawan ko uli yung pag-abroad. So, from after maybe a year, pinalad ulit akong makabalik sa Bahrain dito through Jasmine. Then umuwi ulit ako. Then bumalik ulit ako dito sa Bahrain kasi simple lang ang buhay dito sa Bahrain hindi masyadong magastos. Then napunta na ako ulit dito sa trabaho ko ngayon as a store manager sa mga furniture shop, home accessories na medyo may kamahalan. Para sa inyo, ano ang mga karaniwang hamon na hinaharap nyo bilang isang OFW, specifically dito sa Bahrain? Hamon na kinakaharap ko ngayon sa kasalukuyan is ang matumal na pagtaas ng sahod. Kasi for how many years I've been working here, especially ngayon sa sitwasyon ng Bahrain, buong mundo, medyo mahirap ang sales ngayon. Hindi lang dito sa Bahrain, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. So, bilang isang staff, nahihiya rin naman kasi ako magsabi sa amo ko regarding about the salary increase kasi nga yung sitwasyon ngayon ng bansa lalo pat panay-panay ang mga gera kaliwat kanan, maraming mga kinakaharap na mga pagsubok hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Sa 17 years mo dito sa Malaysia, naging pananaw mo or mga kalagayan dito ng mga Pilipino sa Malaysia? Yung iba, maswerte kasi nakahanap sila ng mga babait na amo, and then yung iba sobrang hirap kasi yun yung mga naririnig kong story. Parang yung experience ko kasi yung unang naging amo ko dito is sobrang hirap din. So yun yung mahirap kasi tawag nito yung naging amo nila na hindi, kumbaga, hindi yun yung expected nila na
magiging ugali. Oo, so kumbaga yun yung mahirap. Meron yung mga minamaltrato, meron yung pinagkakaitan ng pagkain, meron yung hindi binibigay yung dapat na para sa kanila na sahod, o yung sahod na delay, tapos yung sahod sila yung naghahawak ng sahod, sila yung nagsisend ng sahod sa pamilya mo, ganon. Tapos hindi ka makahawak ng sarili mong pera, yung mga ganong tipo ba. Tapos yung hindi ka maka-day off kasi kahit nasa kontrata, kinokontrol ka nila. Yun yung pinakamarap. Kahit sabihin mo na meron tayong embassy or na pwedeng takbuhan, minsan hindi rin natin agad-agad na magawa yun kasi minsan limit, hindi rin tayo makalabas, ganon. Yun, sobrang limitado, sobrang ang hirap. Kumbaga para kang nasa loob ng kulungan. Yun. Maliban sa mga kwento ng hirap at pagsusumikap, nabubuo rin ang larawan ng kanilang tagumpay, na bunga ng kanilang dugo at pawis matapos ang patuloy na pagtatrabaho at pakikibaka sa ibang bansa. Ito ay bunga rin ng pagod at matagal na pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay at lupang kinalakihan. So bilang OFW, ano yung pinakamalaking achievement mo na nagagawa or nakumpay na simula nung nag-OFW ka dito? Siguro yung napaaral ko yung kapatid ko, and then from then until now, ako yung nagsusuporta sa family ko, lalo na sa parents ko, dahil walang iba kasi yung mga kapatid ko is lahat sila may sarili-sariling pamilya na. Then ako, although ako nagkaroon din naman ako ng pamilya, pero parang mostly sacrifice kasi late na akong nag-asawa, and then wala akong anak. Yun yung yun yung pinaka sobrang mahirap kasi syempre sinacrifice ko yung sarili ko dahil nga gusto kong tumulong sa pamilya. Yun yung Hi Mer! Ilang taon ka na sa field mo? And hindi mo ba naisip ang mag-ibang bansa? So right now, almost 6 years of experience ako sa work ko. And so far, hindi naman. Kasi sustainable naman freelance work ko. Then, tsaka nagagawa ko naman makipag-work sa international clients kahit nasa Pinas ako. Can you share with us kung ano yung mga advantages and disadvantages of being a graphic designer dito sa Pilipinas? So one is flexible sa time and schedule. Then second is ayaw ka naman yung gawin yung work ko sa bahay kahit saan. Hindi ka need makipagsiksikan sa graphic or rush art. So diba ang hirap makipagsiksikan sa rush art? Tapos nakakapili ako ng projects ko. So na-enjoy ko yung mga nakuha kong work. Instead dun sa mga ina-assign lang sa akin pag nasa corporate ako, minsan nakaka-uwi yung ginagawa. Yeah, nakaka-burn out, yes. So, then lastly, mas may time ako sa friends and family. Since kahit may okasyon, pwede naman ako mag-work habang kasama sila kahit may event. Mas madadali sumama sa mga gatherings. Tsaka hindi ka na-homesick. Advantages naman are minsan hindi stable yung job market, I think. Since lalo ngayon daming nangyayari sa tapos mababa yung compensation dito locally compared sa ibang bansa. yes, tsaka parang mas strict sila sa qualifications. Kaya mas pinipili ko kumuha ng international clients kahit nandito ako sa Pilipinas. Yeah. Tapos, wala ding work-life balance sa global clients. Kasi, mas gusto nilang focus ka talaga sa Mas strict sila sa work. Sa gitna ng pagbabago ng mundo, nakita natin kung paano nakakita ng paraan ng mga Pinoy upang magkaroon ng maayos na trabaho. Gaya na lamang ni Meraya kung saan hawak niya ang kanyang oras. Malayang makapili ng proyektong gusto at higit sa lahat, may panahon para sa kaibigan at pamilya.
Pero hindi ganito kadali ang sitwasyon para sa lahat. Sa katunayan, maraming kababayan pa rin natin ang nangangapa pa rin at naghahanap ng trabahong maayos ang kita at angkop sa kanilang kakayahan. Ngayon, pakinggan naman natin ang mga kwento ng mga Pinoy na hanggang ngayon ay nakikipagsapalaran pa rin sa hirap ng kawalan ng trabaho. President Bongbong Marcos is eyeing monthly job fairs nationwide to help reduce the unemployment rate. During the second day of Job Street and the Department of Labor and Employment's CareerCon 2025 on Wednesday, January 29, Marcos says that the government has plans to conduct job fairs in different parts of the country. Para sa pangkaraniwang mamamayan, malaking biyaya ang oportunidad na makapagtrabaho upang may mailagay sa pagkainan at mapunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Bagamat maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa loob at labas ng bansa, hindi lahat ng gustong magtrabaho ay nabibiyayaan agad ng ganitong oportunidad. Matatandaang tumaas sa 4.3% ang unemployment rate sa bansa nitong January 2025 mula sa 3.9% noong Oktubre ng nakaraang. Ano mo mailalarawan ang karanasan mo so far sa paghahanap ng trabaho? Hindi siya ganun kadali kasi ang dami kasing competition, tapos syempre by age na din, 'di ba? Ilang taon na ako, 35. Mataas na yung competition sa market. Mas naghahanap na sila ng mga fresh graduates, ganyan. Saka base rin sa experience siguro. Lalo na ngayon, hindi na katulad ng dati na pupunta ka sa company, yung pwede ka magpasa ng CV mo or resume mo. Kailangan nasa platform ka na ng mga job hunting platforms through LinkedIn, tapos mag-apply ka doon or through their website, careers website, tapos maghihintay ka na lang ng response nila. Ang experience din kasi sa wage hikes, no? Tumataas yung presyo ng mga bilihin. Siyempre, ipapasa yan ng mga, tumataas yung cost of production, cost of labor, o ipapasa yan sa mas mataas na presyo ng mga produkto at serbisyo. Nakita natin yun nung nagtataas ng minimum wages, no? Through the regional wage boards. Pagka take effect nun, tumataas kagad yung mga presyo ng bilihin. Sa taas ng bilihin sa merkado sa kasalukuyan, ang kawalan ng trabaho ay maiituring na sa isa sa mga pinakamabigat na hamon sa buhay ng marami sa ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga fresh graduates. Ano naman kaya ang mga hakbang na ginagawa mo ngayon para makahanap ka ng work? Dito kasi sa Dubai, ang pinaka-effective na way para makakuha ka ng trabaho is kapag meron kang tinatawag na wasta or yung may kakilala ka sa loob ng company or through referrals. Ganun lang. So, nagiging open ako sa mga friends ko or kahit sa family na nandito. Tapos, through connections na naghahanap kami ng may kakilala somewhere, ipapaalam mo lang sa kanila na naghahanap ka ng trabaho. Ganun lang, referrals lang. Maraming salamat. Thank you. Palace expects more job opportunities in the coming months as they expect the influx of foreign investors due to the Create More Act and other economic reforms. Sa gitna ng mga hamon ng ekonomiya na bumubuo sa mga kwento ng ating lakas paggawa, makikita natin ang iba't ibang mukha ng pagsisikap ng mga Pilipino. Kaakibat ng mga pagsubok na ito ay ang mga sakripisyong inialay ng ating mga taong bayan upang malampasan ang mga ito. Hindi lamang pagod sa katawan ang bumubuo sa bigat na pasan-pasan ng ating mga manggagawa sa kanilang paglalakbay patungo sa mas magaan na bukas, kundi pati na rin ang pagkabahala, kalungkutan at pangungulila. Mula sa mga overseas Filipino workers na isinasakripisyo ang oras kasama sana ang kanilang mga pamilya hanggang sa ating local Filipino workers na patuloy sa paghahanap buhay sa kabila ng mababang pasahod at tumataas na presyo ng mga bilihin. Ito ang mga kwento sa likod ng mga remittance figures, GDP statistics at employment rates. Ito ang mga larawang binubuo ng mga numero. Ang mga datos na ito ay sinasabuhay araw-araw ng milyon-milyong mga Pilipino na nagmamahal, nagtatrabaho at nagsusumikap para sa kasalukuyan at kinabukasan ng kanilang mga pamilya at bayan.